Topic ngayon, laptop. Na-brown out yung laptop natin. Ayan. Camera pala yan. Yan, ito po ang ating The Cry of Faith. Sino yung mga iyakin po dito? Amen. May mga iyakin. Akala nyo ba yung mga babae lang ang iyakin? May iyakin din mga lalaki. Amen. Pero lalaki sila. Iyakin nga lang. So, The Cry of Faith, ito po ay na-encounter ko mga kapatid. Isa kay mababasa naman natin kung sino yung character na ito mga kapatid. So, yung sa, di ba alam natin po yan sa Psalms, mga kapatid, na may sinasabi dyan, na yung luha natin ay nagiging panalangin sa Panginoon dahil ito yung mga luha na hindi natin kayang i-express sa words. Di ba may mga ganyang pagkakataon po na tayo, kahit hindi naman sa pananampalataya, minsan, dahil siguro yung, sino dito yung lagi napapagalitan? Kasi pasaway. Kasi bawal ka lang umimik sa magulang, iyak ka na lang. Ano po? So, meron din mga pagkakataon na tayo po ay sa mga bagay, sa mga sitwasyon, napapaluhan na lang tayo. Diba? May mga ganyang pagkakataon at ako maraming beses ko na po naranasan. Lahat naman siguro sa atin na naranasan na natin na lumuha tayo dahil sa mga sitwasyon na pinagdaraanan po natin. At wala pong problema po dyan mga kapatid. Basta na sa ating mga Kristiyano, mga mananampalataya, ang pag-iyak ay kagalakan po ng bawat isa sa atin. So yung nagagalak dito na sa tuwing siya ay umiiyak dahil sa presensya ng Diyos, nagkakaroon siya ng kagaanan sa kanyang sarili. Amen. Masarap pa yung umiyak sa presensya ng ating Panginoon. Dahil doon tayo makapag-release, nagre-release po tayo na, di ba, minsan may mga sitwasyong hindi na natin kaya. Ang kaya na lang natin gawin, umiyak, ano po. At ang kagandahan, kapag umiyak tayo sa ating Panginoon, ibibigay ni Lord, amen, yung kagaanan, amen, sa ating puso. Praise the Lord. So, ito po yung verse po natin. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig. Praise the Lord. At iniligtas sila sa lahat nilang mga gulo, struggles, o ano pa man na ating kinakasadlakan sa pananampalataya o sa buhay, mga kapatid. Once na tayo po ay hihingi ng saklolo, tulong sa ating Panginoon, siya po ay marunong makinig. Di ba, sabi din ng Isaiah, mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi tayo abutin yung pangangailangan po natin at ang kanyang pandinig ay hindi mahina para hindi makinig yung ating mga daing, mga kapatid. So, sa mga taong matutuwid, talagang nakatingin, naka-focus po sa atin ang ating Panginoon. Kaya, kahit anong pa man yung mga pinagdaraanan po natin, tayo po ay, kumbaga, kampante po tayo. Amen. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, kampante po tayo dahil alam natin na merong Diyos na umaalalay sa bawat isa po sa atin. Ang sabi ng Amplified Version, when the righteous cry for help, ano po when the righteous, itong tamang term, yung matuwid. Kasi maraming tumatawag sa ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi hindi lahat na nagtawag sa ating Panginoon ay tulungan ng ating Diyos. Kasi yung may tamang pananampalataya at kilala ang tinatawag nila, yun lang po yung taong tutulungan po ng ating Panginoon. Amen. Kahit naman 'di ba sa dito sa atin. Halimbawa na lang natin sabihin po natin mga kapatid na pinagpala na si GC Boy, pinagpala na siya, pinayaman ng ating Panginoon financially sa aspeto. Pero kung hihingi ka ng tulong sa kanya na iba ang iyong sasabihin, full dyan. Pero si JC Boy yung tinatawag, di ba parang insulto din. Hindi ko naman pangalan yun eh. Buti kong pugi yung full dyan. Hindi naman. Medyo pugi din naman yung pangalang full dyan. Ano po? Pwede na rin. Pwede na rin. Pero sa atin, mga kapatid, kapag meron tumatawag sa pangalan natin, di ba, sino dito may mga nickname? Nung kabataan pa nila. May mga nickname ng kabataan. Sa amin, dun po sa lugar namin,
sa paligid namin mga kapatid, talagang meron pong mga nickname doon. Yung mga bata, kakaunti lang ang walang nickname. Pangalan talaga. Oo. Kaya minsan yung nickname natin, okay lang dun sa loob ng lugar natin, pero pag lalabas na tayo sa ibang lugar, Nakakahiya. nakakaya. Sa amin, merong pangalan, merong nickname doon, Bato. Yung iba naman, Dagaman. Dagaman. Yung bunog, yung iba'y patay. Patay yung ano. Ang palayo niya, patay. Pero may mas maganda tayong pangalan. Diba? So sa atin, mga kapatid, kapag tayo po ay tatawag sa ating Panginoon, siguraduhin po natin, kilala po natin ang Panginoon na tinatawagan natin. Ang sabi ng Biblia, opo, may nagsasabi sa Biblia, mga kapatid, na maraming Diyos. Meron dyan nakasulat sa Biblia na maraming Diyos. Pero meron lang iisang Diyos. Tunay na Diyos, mga kapatid. So yung tunay na Diyos, yan po yung tawagan po natin. Kasi sigurado ako, pag yan po ang tinawagan natin, sasagot po yan sa atin, mga kapatid. Alam niyo yung mga kapatid, yung pananampalataya sa India, thousands of idols, thousands of gods ang kanilang sinasamba, kinikilala. Amen. Ang hirap pala pag ikaw ay may pananampalatayang Hindu o may pananampalataya ka ng katulad po nila, kailangan mong memoryahin yung iyong mga tatawagan. Kumbaga dito sa atin, sa lugar natin, may mga patron na kailangan maging mediator. Halimbawa, sa magsasabong, sino sa magsasabong? Si Pedro baga? Si Pedro. Si Pedro, mga kapatid. Siya ang tatawagan mo, bilang patron. So, sa atin, kung hihingi tayo ng saklolo, doon tayo sa sure na magbibigay ng tulong po sa atin. Amen. Ang tao, minsan nga, hindi pa natin pwedeng asahan yan. Hihingi po tayo ng tulong kasi ang tao po, tandaan po natin, kahit gaano kayaman yan, kahit gaano kaalwa ng buhay na, meron pa rin niyang limitasyon. Dahil ang tao po ay ginawang merong limitasyon. Amen? Nagkaroon tayo ng limitasyon. Bakit? Dahil hindi naman tayo Diyos. Isa lang ang nagmamayari ng lahat ng bagay at kayang ibigay ang lahat ng nating pangangailangan. Yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. So, with the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all distress and troubles. So, sino dito yung may trouble? Amen. Napatrouble. Amen. Trouble, distress, amen, nahihirapan po tayo. Pero, tayo po mga kapatid ay tutulungan po ng ating Panginoon. I-rescue po tayo ni Lord. Sino nang maraming beses na rescue ng ating Panginoon? Nung COVID, sino nag-rescue sa atin? Ating Panginoon, naniniwala tayo na pre-detectahan tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ito mga kapatid, may tanong lang ako. Kasi para masaya tayo, bawat isa sa atin. Tanda pa ba natin mga kapatid, nung bata pa tayo mosmos, ano yung iniiyakan natin noon? Sa panahon namin, medyo panahon po namin, mga candy, laruan. Sa panahon nyo po, isdaan palapa, ano ba yan? Iniiyakan po natin. Yung mga hinihingi po natin, di ba? Yung nakakita po tayo sa panahon namin pinagkwento po ng nanay ko. Pag may gusto kong laruan, maglulupagi. Hindi ka alis dyan. Lupagi ka mga kapatid, iyak-iyak ka dyan. Hanggat hindi binibili yung kaya minsan talagang umuwi may palo. Dahil may nakakita kayo ng ganyan mga kapatid, ano yung naglulupagi? Yung word na naglulupagi, yung nakakas. Naging special mention. Naglulupagi mga kapatid, hanggang hindi binibigay yung gusto, ay hala ka dyan, maglupagi mga kapatid. At may mga pagkakataon mga kapatid, di ba? Natatandaan nyo mga kapatid, kung yung mas pa lang tayo, yung iba't ibang po kasi tayo ng taon Diba? Yung iba kasi gusto lang nila ay makasama sa halimbawa yung mga sila sa Starani siguro ay nag-iiyak kayo, hindi kayo sinama sa pagsakay sa Mabayo, di ba? Sa Paragos, papuntang bukid. Yun yung iniiyakan natin, iniiyakan po nila noon. Di ba yung mga maliliit na bagay, pag mga musmus kasi,
maliliit na bagay, gagawa nila yan ng ng drama sa buhay. Tama. Ay, si Darwin, may anak yan na Planking. Amen. Di ba, may kasi yung maliliit na bagay po sa mga musmus pa lang, understandable na po yan kasi minsan hindi natin maintindihan din kaya tayo napapapalo. Amen. Pero may mga pagkakataon kasi alam po natin na marami po sila, curious sila sa lahat ng bagay at gusto po nilang matesting. Kaya may mga bagay na kahit maliliit para sa ating mga matatanda na o nasa edad na ay napakaliit na bagay iniiyakan. Ay, napakaliit na bagay naman yung iniiyakan mo. Sa kanila, malaking bagay yun. Kasi bago po yun sa kanila. So, sa atin, mga kapatid, may iba't iba po tayong karanasan. Kung iisipin natin ngayon, yung mga iniiyakan natin noon nung bata pa tayo, matatawa na lang tayo. Iniiyakan ko yung plastic na singsing. Galing dun sa bahay ko, buong chichirya. Sa bayan. Sa Bigs. Sa Bigs. Iniiyakan ko yun kasi school bukol. Ayan. Iniiyakan ko pala yung dati. Inagawan ako ng bulaklak. Liris pa. Nung bata pa ako. Kaya yung mga ganyang pagkakataon po na kung iisipin natin, natatawa na lang tayo ngayon. Napakaliit na bagay naman pala nung iniiyakan ko noon. Napakababaw ko palang nilalak. Noong ako'y kabataan pa. So, may iba't iba po tayong karanasan na ngayon ay tinatawanan na lang po natin. Di ba? Something isipin minsan. Di ba? May mga pagkakataon tayo, biglang mapapatigil, nagpapahinga. Tapos may makikita kayong mga bata, nagtutrubak ba yung isipan natin? Alam po natin, pag ganyan-ganyan ako eh. Nililigo ko sa puso na walang saplot. Kasi mga bata pa yun, tapos hinihiya. Parang nakakahiya sa... Kung tayo ngayon, nakakahiya talaga. Kaya hindi kong gagawin. Nililigo sa puso nung walang saplot, nakakahiya po. Ibang iisipin sa inyo ng tao. So sa atin po mga kapatid, lumusmus pa lang tayo, mayroong masasayang pagkakataon. Ang sabi nila, ang pinakamasayang generation ay sa 80s, 90s na masaya. Kasi hindi na pwedeng maranasan ng Babayad yun. ng dahon. Babayad. Babayad ba? Magbabayad ng taon. $1,000 million. Ayan mga kapatid, depende na kasi, kaya mahirap din mag-compare ng generation mga kapatid. Kasi hindi talaga nila mararanasan yun kahit iparanas po natin. Dahil iba na po yung panahon po natin ngayon. Pero ang mangyayari na lang, isipin na lang natin. Masaya yung kabataan ko. Maganda yung aking childhood. Napalo ako ng ilang beses, iba't ibang klase. May kategory kasi yan eh. May ting-ting walis, hanger na plastic na napuputol. Tambo. Tambo, ayan. So bilang mga musmus, hindi pa natin masasabi na yung mga problema po natin ngayon, noon ay mabigat na. Kasi mga maliliit na bagay. Pero ngayon, na nasa edad na po tayo. Amen? Talagang sa atin, merong mga nakaranas na sobrang bigat ng problema. Yung talagang parang mauubos ka na, hindi mo na alam kung anong sitwasyon. Mapapasabi ka na lang na kung pwede lang bumalik sa pagkabata na walang pinoproblema. Ano po, gigising ka, kakain ka lang, tapos maglalaro, pagdating ng gabi, tulog na ulit. Kaya parang ganun yung mga napakasimpleng buhay. Pero sa atin, hindi na po pwedeng mangyari po yan sa atin kasi tayo po ay nagkakaroon ng edad, dumadagdag at nai-introduce na po sa atin ang iba't ibang responsibilidad. Mahirap yan mga kapatid, yung responsibilidad. Kaya habang tayo expected na yan mga kapatid. Expect na natin yung mga bagay na yan na habang tayo ay matagal dito sa mundo na hindi pa kinukuha ni Lord, marami pong responsibilidad na talagang makakaharap po natin. Kaya yung mga responsibilidad na yan, iniiyakan po natin yan. Amen? Yan po yung mga bagay na iniiyakan po natin. So, mahirap tawanan yung ganyang sitwasyon. Kasi pag napasobra ka ng tawa, yung problemang yan, ikaw na ang pagtatawanan kasi wala na, baliw na. Napasobra na sa tawa mga kapatid. Amen? Iba po kasi yung tawa ng tawa sa masaya. Pagtawa tayo ng tawa, merong kilala kami dyan sa Lucena, si Mirara, tawa ng tawa. Masaya sa buhay mga kapatid. So sa atin mga kapatid,
yung mga sitwasyon minsan, di ba, meron tayong kanta mga kapatid na bakit ba may panahon na kahihirap umawi, mahirap ang panahon, may mga panahon mga kapatid na nahihirapan tayo na kahit alam po nating merong Diyos na sa atin po ay nag-aalalay, pero may mga pagkakataon pa rin minsan na nakakalimutan po natin mga kapatid na meron nga palang Diyos na malalapitan. Dahil sa grabe ng problema na ating pinagdaraanan, nahihirapan tayong mag-isip ng matino. Amen? Kaya di ba sabi ng Biblia mga kapatid, yung sound mind, yun yung pinakamagandang ibigay po sa atin mga kapatid, yung fruit of the Spirit, yung mangyari po sa atin na kahit ano pong mangyari sa ating buhay, pagdaanan po natin, bigyan tayo ng matino o matiwasay na pag-iisip. Kasi alam natin yan, sino nakaranas na, grabe yung problema nilang naranasan at hindi na sila makapag-isip ng ayos. Kasi grabing occupied na po yung kanilang isipan na hindi na nila alam, sabihin natin, hindi na nagpapangsyon ng tama dahil sa sobrang problema na pinagdadaanan. Kaya basta-basta na lang sa atin, umuso yung mga gamot kabayo, yun na lang, kung ano lang, para mangyari. Kumbaga, ang sabi dyan, parang makausad lang. Para makausad lang. Para makaraos lang, mga kapatid. Pero sa ating mga mananampalataya, praise God, may mga ganyang mga sitwasyon sa ating buhay, tandaan po natin may Diyos na nag-aalalay po sa atin. Meron po tayong laging mapupuntahan. Amen? So, ito, meron po tayong verse dito. Ito yung ating pag-uusapan mga kapatid. Kilala si Bartimeus. Bulag na Bartimeus. At sabi po dito po natin kunin sa Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52. Dumating si Jesus sa Jericho. Ayan. Sa Jericho nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. So tandaan po natin yan. Pag ang ating Panginoon noon, nung ministry ng ating Diyos, kapag pumupunta po siya sa isang lugar, hindi lang yung mga apostol ang kanyang kasama. May mga pagkakataon sila, pero may mga pagkakataon din, mga kapatid, na marami din po silang kasama ang ating Panginoon. Ang dinidisciple lang niya, 12 lang. Pero marami pa rin po sumasama sa ating Panginoon. Ang tawag po dyan ng mga scholars, mga silent, mga silent disciple, yung nagpalibing sa ating Panginoon, mga silent din po yan, hindi napapangalanan o hindi masyado na mention. Ano po, pero sila po ay mga disciple ng ating Panginoon o sila po ay mga tagasunod din ng ating Panginoon. So marami pong ganyang mga pagkakataon mga kapatid na kapag pumupunta ang ating Panginoon sa isang lugar, marami po siyang kasama. At kapag ang ating Panginoon ay nasa isang lugar, dinudumog po yan. Hindi siya nangangandidato. Kasi marami na dito nangangandidato na eh. Talagang, yung iba dinudumog kasi merong ibibigay. Sino na nabigyan dito? Ano lang, ay nakalig pala tayo. Sorry. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Hindi pa rin kasi ako nabigyan. Amen. So, si Bartimeus mga kapatid, sila po ay ang ating Panginoon, kapag sila po ay pumupunta sa isang lugar, dinudumog talaga sila. At kapag ang tao ay dinudumog, maiingay po yan. Kasi ang mga lumalapit po sa ating Panginoon, alam po natin lahat po yan ay merong mga pangangailangan. Kaya maraming mga pagkakataon po sa Biblia, di ba? Yung sabihin natin na yung babaeng dinudugo, talagang makipagpaligsahan po siya. Maraming gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para makalapit lamang sa ating Panginoon. O mapukaw man lamang ang atensyon po ng ating Panginoon. Sino yung nasa taas ng ng puno? Zacchaeus. May isang preacher, ang sabi ng preacher, parang bakbak na bakbak siya. Kilala niyo si Pedro. Si Pedro yung umakyat. Si Pedro yung umakyat sa puno. Tapos nagtinginan yung mga kapatiran. Nakasali. Pero hindi. Pinababa ni Zacchaeus si Pedro. Kasi si Zacchaeus ang dapat doon. Kaya sinabi si Zacchaeus, Pedro, bumaba ka! Ako dyan! Naibawi ko.
Alam mo. Kaya pag magpipinto tayo, mga kapatid, galingan natin. Ha? Kailangan mailusot natin lagi. Amen. Pedro, hindi ka dyan, ako dyan. Kasi isa kayo mga kapatid, maliit yan eh. So, gumagawa po sila ng iba't ibang kapamaraan na mapukaw ang pansin lang ng ating Panginoon. Di ba? May mga maraming pagkakataon na yung mga binata magkakaibigan, binutas naman yung bubong. Ihinugos naman yung kanilang kaibigan. Di ba? Marami pa, ano pa yung mga pagkakataon na gumagawa ng mga ibang bagay ang mga tao para makalapit lamang sa ating Panginoon. Di ba? Yung isa, hindi na pinapansin ni Lord. Kasi itong aking kapangyarihan, para lang sa mga Israelita, para lang yan sa mga piling tao. Pero sabi niyo, kahit ano eh, kahit aso. Di ba? Ay meron din karapatan sa mga mumong nalalaglag sa hapag. Di ba may mga ganun klase? At meron din lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabing, Lord, pagalingin mo yung aking alalay, yung aking alipin. Kasi meron siyang ganito mga kapatid, may karamdaman. At ang ating Panginoon, mag-i-insist na sana, pupunta, sige, puntahan natin. Hindi, Lord, hindi na kailangan. Kasi ako ay, nasa posisyon, pag sinabi ko, ginagawa yan. So, ganun din yung pananampalataya. So, marami mga pagkakataon, mga kapatid, na ang tao, para makalapit sa ating Panginoon, gumagamit po siya ng mga iba't ibang pamamaraan. Yung ibang, sabi nga, ay mga radical movement, mga kapatid. Nagiging radical po sila, gumagawa po sila ng mga bagay, amen, na natatangi sa harapan ng ating Panginoon. O minsan, alam niyo mga kapatid dun sa inaagasang babae? Alam po natin yan, maraming mga tao dun, pwede siyang matapak-tapakan dyan. Amen, kasi kung sabihin natin nakatayo yung babae, bakit laylayan ang tinatarget niya? Naisip niyo na yun mga kapatid? Hindi dapat kung siya po ay palakad papunta sa ating Panginoon, hindi dapat yung na lang, manggas na lang mga kapatid. Pero bakit laylayan? Kasi mga kapatid, talagang yung strength niya ay ipinilit niyang makalapit sa ating Panginoon. In spite mga kapatid, na pwede siyang matapak-tapakan ng tao o magkaroon mga kapatid. Kumbaga, ang sabi diyan, do or die na to. Patay kung patay, matapakan o hindi, masaktan o hindi. Ang kailangan kong makalapit sa ating Panginoon. Kasi nananampalataya po siya na kapag nagawa niya po, mga kapatid, na mahawakan ng laylayan ng damit ng ating Panginoon, siya po ay gagaling. So may mga radical na ginagawa po tayo para mapukaw natin ang pansin po ng ating Panginoon. At dito, si Bartimeo, mga kapatid, mayroon po siyang isang kakaibang ginawa. Hindi naman kakaiba para sa atin, pero may iba po siyang naging ginawa para mapansin po siya ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang ginawa po niya, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Ayun ang ginawa niya, sumigaw ng sumigaw, hindi lang isang sigaw. Paulit-ulit na sumigaw po siya mga kapatid na itong binabanggit niya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tandaan niyo po mga kapatid, sabi ko kanina, kapag dumadating ang ating Panginoon, maingay ang paligid. Kasi marami pong tao na nagre-reach sa ating Panginoon, di ba, pag yung kay Pacquiao dati, nakita po natin, di ba, nakakumpanya siya, ang dami mga tao, mga nakaganyan lahat. Kasi alam nila magbibigay ng pera eh. Di ba, nagsisigaw, idol, nagsisigaw sila. Dahil umaasa po silang makakatanggap po sila sa taong yon. At sa ating Panginoon ay wala rin kaibahan. Ang ating Panginoon, siya po ay nagpapagaling. At ginampo natin yung mga pagkakataong ito. Si Bartimeus, kung sa atin lang iisipin, sa atin lang, ito sa akin lang mga kapatid, si Bartimeus nandyan lang yan. Kasi, diba, maraming trabaho po yung mga bulag na meron silang pwesto. Sariling pwesto yan eh. Pwestuhan ko yan. Bayad na yan. Bayad na yan, pwesto ko yan. So sa mga maraming tao, naririnig lang niya yan. Hindi naman pwede si Bartimeus ay sunod na sunod sa ating Panginoon. Kasi nga bulag. Paano yan mga kapatid? So, ang nangyari, ito si Bartimeus, nakakakinig na ito tungkol sa kapangyarihan at sa mga himala na ginagawa ng ating Panginoong Jesus.
So sa kanya mga kapatid, nabubuo yung siguro sa isipan niya, siguro makapangyarihan nga talaga itong tinatawag nilang Jesus na anak ni David. Yan. At isang pagkakataon sa kanyang buhay mga kapatid na dumaan ang ating Panginoon. Yun yung sinasabing encounter. Encounter natin sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya yung mga bagay, may mga pagkakataon sa ating buhay na alam natin na may encounter natin ang ating Panginoon. Tularan po natin si Bartimeus mga kapatid. Hindi niya po pinalagpas yung pagkakataon na nandyan ang ating Panginoon, si Jesucristo na naglalakad. Bagamat masyadong magulo, talagang magulo ang paligid, pero gumawa siya ng isang radical na gawain mga kapatid na ang sabi diyan, sumigaw siya ng sumigaw. Narinig lang niya, nandito na pala si Jesus. Nandito na pala yung nagpapagaling. Nandito na pa yung naririnig ko, yung sikat na pangalan na pinag-uusapan ng mga tao. Kaya sabi po dito, pinagsabihan siya ng mga tao kasi nga sigaw ng sigaw eh. Siguro naririndi. Sino dito yung maninigaw? Ay. Yung malakas palang sumigaw, maninigaw. Malakas sumigaw mga kapatid. Talagang, meron kami nung kapitbahay. Pag tinatawag yung kanyang anak, God, anis na. Kinig yun hanggang kabila, mga kapatid. Dito yung sisigaw, kinig yun hanggang doon sa kalsada. Niniwala ko yung pupusta ko yung wala pala akong pupusta. Bawal pala yun. Yung mga kapatid, kasi sa amin ay medyo gubat din naman sa amin. Yan. So, kapag sumigaw yun doon, may makikinig yan. At yung anak na tinatawag, mano rin ng tenga. Kami naglalaro po rin sa ilalim ng nyugan sa merong gubatan mga kapatid. Naglalaro ko, biglang tumitigil. Natigil yun. Parang may naririnig ako. Tinatawag ako ni nanay. Wala kami naririnig, siya lang nakakarinig. Magaling yung tindi yung connection ng dalawa. Yung nanay at yung anak. Tingnan, may naririnig ako. Tapos maya-maya, bumabalik na siya. Sumunod kami kasi wala mo kami naririnig. Baka may naririnig na hindi namin naririnig. Paglapit namin, meron nga naimik. Alis na, uwi na! Tatakbo, ang bilis mga kapatid. Kasi takot sa nanay eh. Kapag, di ba, yung mga magulang, meron po kayong tawag sa inyong anak. Pag yung iba, yung mga tatay, pag sumitsit yan, tigil na yung tupik na yan mga kapatid. Makuha ka sa tingin, yung iba talagang matitindi. Tinginan lang. Grabe yung connection mga kapatid. Yung iba naman pag sumisingkit na yung mata. Yan. Sumisingkit ng mata, tumatahimik yung anak. Ano po? Yung iba naman sisitsitan. Yung may kakilala ko, pag sumipol po yun, pag sumipol, nauwi na yung anak. Ang galing. Parang mga ibon. Marinig lang yung sipol, uuwi na. Iba pala yung sipol nila talagang kakaiba. Hindi yung basta-basta sipol. Iba yung sipol ng ginagawa nila eh. Parang yung yung sipol po ba nung nakabilog yung hindi kasi marunong. Hindi marunong Yun yung sipol po niya. Basta po yun ay sumipol na. Mamaya-maya na dyan yung anak. Ang galing ako yung natuwa. Warning. Pag hindi siya bumalik, yari mga kapatid. Hindi lang warning ang makukuha niya. Amen. So po dito, si Bartimeus, mga kapatid, grabe yung mga tao. Ano po, sa iyo, huwag kang maingay. Iingay mo sila dito yung na. Alam niyo po, yung na-realize ko lang mga kapatid, habang tumatanda pa lang tao, naririndi na rin pala yan. Ako sinong kabataan pa, mas gusto ko yung maingay. Pero ngayong na-edad na mga kapatid, pag merong maingay, masarap mang sit-sit. Iingay mo. Parang gusto natin ay laging kalma, gusto natin lagi mga kapatid ay tayo ay napapahinga, yung mag-relax mga kapatid. Kapag may maingay, tayo ay nasusura. Pero nung kabataan pa natin, tuwa tayo nung merong maingay. Ano po, sino yung dito mga kapatid? Minsan naman, may pagkakataon naman, gusto naman natin yung parang may background na maingay. Kaya dati nung may TV pa kami, ginagawa ko, kahit hindi ako nanonood, binubuksan ko yung TV. Mas lalo na pag solo na lang ako. Bubuksan ko yung TV para may naimik, alam ko mayroong tao. Ay, wala palang tao. Alam ko lang mga kapatid na mayroong background. Basta yun yung ko. Kasi pag matahimik naman, parang nakakatakot naman yung sobrang tahimik mo. Tapos bigla tatawag yung pangalan mo, wala ka naman kasama.
Nakakatakot po yan. Pero ito mga kapatid, di ba? Ang sabi po dito sa sitwasyon na ito, maraming tao, pero dito pala makikita po natin, namumukod tangi yung kanyang pagsigaw. Yung kanyang pagtawag sa ating Panginoon. Oo, maingay lahat nasa paligid dahil tumatawag din sa ating Panginoon. Pare-parehas po sila ng sinisigaw kasi isa lang naman tinatawag nila eh. So pare-parehas sila ng sinisigaw. Gumagawa sila ng iba't ibang paraan para mapansin sila ng ating Panginoon. Pero si Bartimeus ay nangingibabaw. Ang kanyang pagsigaw, ang kanyang pagtawag po sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, siya po ay pinapatahimik ng mga tao. Siya, ingay mo eh. Tigil ka. Wala ka namang inaano eh. Sigaw ka ng sigaw, hindi ka mapapansin nun. Alam nyo, ganyan ang kaaway sa atin minsan. Kapag tayo po ay tumatawag sa ating Panginoon, guguluhin tayo ng kaaway. Ano mo ganun? Tawag ka ng tawag. Pray ka pa ng pray. Alam mo bang hindi ka naman sasagutin nun? Marami yung nagpe-pray sa kanya, hindi lang ikaw. Maraming nananalangin sa Panginoon, hindi lang ikaw. Huwag ka na mag-pray, tumulog ka na, magtrabaho ka na lang, magpakabisi ka sa sarili mo. Kasi yung pagtawag mo, hindi ka papakinggan ng Panginoon. May mga ganyang distraction sa atin mga kapatid. Minsan naman, nagpe-pray tayo, anong ingay naman ng paligid, saka naman iingay. Minsan pag merong mga pag nagpe-pray tayo sa kami sa may mga tindahan, saka pabili mo ng yelo. Pray tayo, nabili ng yelo. Pabili nga po. Tapos minsan naman, Sarah, pag nagpe-pray tayo, biglang iiyak si Kitty. Ano iiyak? yung mapupuspos ka na, tapos meron din napupuspos sa labas. Kasi hindi mo pinapansin. Mama! Iyak ng iyak mga kapatid. Nagsabayan na kayong umiyak. Ito, namumukod tangi. Yeah, pinagsabihan po siya ng mga tao. Pero ang sabi niya mga kapatid, lalo pa niyang nilaksan. Yan, maingay kayo ha? Hindi. Mas lalo ko palalaksan ng pagtawag sa ating Panginoon. May isang Pastor Nas, kasi nagpapatotoo po siya ng mga kapatid. May pagkakataon, nung sila po ay bagong salta sa Canada, sa Canada, dito kasi sa Pilipinas, ang pagpupuri natin, talagang all out tayo eh. Talagang pawis kung pawis. Talagang basa kung basa ang damit, mga kapatid. Talagang tatalon, tulundag, sasayaw, papalakpak, sisigaw. Yun po yung pagpupuring meron po tayo eh. Dito sa Pilipinas, yung kinagugustuhan. Pag mga youth camp, makikita ng pag may mga foreigner kaming noon, dati sa West 1, nag-youth camp po kami dyan. Nakita yung taga London, si Badenhurst. Ano ka ba nun? Si Badenhurst, sabi ni Badenhurst, kung pwede lang, dadalhin ko lahat kayo sa doon. Dadalhin ko lahat kayo dun sa bansa namin para makita nila kung paano yung tunay na pagpupuri. So yung pagpupuri natin, kinagagiliwan po yan ng nabe-bless po sa pagpupuri po natin ang mga taga-ibang lugar. Kasi alam natin sa Canada mga kapatid, malamig na lugar. At mga professional po ang tao, kalimitan po dun. Kaya ang pagpupuri po nila, professional din. Praise the Lord. Amen. Nakaka-bless ang service. Tapos gigil na mga kapatid yung worship leader, yung song leader, sino yung naglilid ng kanta mga kapatid, kasi ikaw pag gano'n lang. Bless you po sila. Kaya parang nakaka-insult ng mga kapatid na ikaw, labas na lahat ng litid, tumalsik na lahat ng laway mga kapatid, pagkanta sa paglilid, tapos yung mga sa'yo, gano'n lang. Thank you, Lord. Diba, parang nakakawalang gana. So siya, nung dumating po siya doon mga kapatid sa Canada, sabi sa First Church, ang pangalan ng kanilang church na pinuntahan, siya lang yung nagpapalakpak mga kapatid, nagtatatalon-talon na parang Pilipino nga eh, na gano'n pagpupuri. Kaya ang ginagawa sa kanya mga kapatid nung mga katabi niya, mga foreigner, na kung kalmahan mo para sa atin, kalmahan mo lang, hindi ganyan. Medyo pinupinuhin mo pinupinuhin mo yung pagpupuri. Pero siya mga kapatid, kasi asanay tayo sa ganung pagsamba, amen, doon sa atin, kung hindi tayo nagsamba ng ganun, nagigilty tayo eh, parang hindi natin na ibibigay yung lahat para sa ating Panginoon. So, siguro sa kanila, the best na nila yun, yung pumapalakpak ng ganun. Amen. Pero sa atin, mga kapatid, hindi the best yun, kasi
masasabi natin ang pagpupuring hindi pinapawisan, hindi po yan the best. Hindi ganyan sa atin, di ba mga sa atin, sa bansa natin mga kapatid, kapag hindi ka pinawisan sa pagpupuri, hindi mo binigay yung the best mo. Kulang. Hindi wag naman yung pawis ng pawis. Sabi ni Pastor, papawis daw. Papawis ka. Jumping jack mga kapatid. Pagpupuri dapat. So sa kanya mga kapatid, sinasaway siya. Huwag daw magpuri ng ganun. Ang ginawa niya mga kapatid, doon siya nagsaway sa kanya, nilapitan niya, doon siya nagpuri na mas malakas pa. Alam mo ha? Alam mo, sasaway mo kasi sa ganyang pagpupuri. Lumapit, ang galing. Lumapit mga kapatid, pagkalapit, doon nagpuri. Doon na gano'n mas lalo. Hanggang sa nahawa ng mga kapatid yung buong congregation. Amen. Nakita ng mga nasa congregation na, ito pala yung nararapat na pagpupuri. Yung dalawang may ganyan testimony, galing din po yung mga si Kuya Piping, saka si Pastor Las. Ganun din. Gusto ko yung pagpupuri ni Kuya Piping. Pag pumalakpak yun, sabay yung taas ng isang paa. What? Ganyan ang pagpupuri mga kapatid. Pero nung dumating siya mga kapatid dun sa lugar, siya din yung nanguna mga kapatid sa ganung klaseng pagpupuri at nahawa na po yung lahat mga kapatid. So sa ganitong pagkakataon mga kapatid, si Bartimeus, kapag sinasaway siya, mas lalo siyang naglalakas ng pagtawag sa ating Panginoon. At ang maganda dyan mga kapatid, napansin po siya ng ating Panginoon. Tumigil si Jesus. Napukaw niya ang presensya napukaw niya ang atensyon ng ating Panginoon, mga kapatid. At sabi niya, dalhin niyo siya rito. Maraming tao pero namugot tangi yung kanyang pagsigaw. Yung kanyang pagtawag sa ating Panginoon. At napansin po siya ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan mga kapatid, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo yung loob, lumayo ka. Ipinatatawag ka ni Jesus. Yun ang sarap mga kapatid. Amen. Na mismo ang ating Panginoon, sige, parito ka. Pag may mga nagpe-pray po tayo, huwag po tayo magpapadistract. Kapag may mga panghihina tayong nararamdaman, mas lalong panggigilang pa nating manalangin mga kapatid. Amen. Dahil may mga pagkakataon po minsan, hallelujah, na pag tayo ay nagpadala sa panghihina, kapag tayo po ay nadala sa mga distraction, nadidistract po tayo mga kapatid, yan po yung pagkakataon na hindi kikilos ang ating Panginoon. Kasi sa ganyang pananampalataya, ang gustong pananampalataya ng ating Panginoon, yung pananampalatayang namumutangin. Kaya marami mga pagkakataon sa Biblia, nung nagbi-ministry ang ating Panginoon dito sa lupa, ang mga naha-highlight ay yung mga kakaibang pananampalataya. Amen? Kaya sa atin mga kapatid, gumawa tayo ng mga kakaibang bagay sa harapan po ng ating Panginoon upang tayo po ay mapansin ng ating Diyos. Iba po yung papansin sa napansin. Meron kasi ibang bida-bida. Ano po, bida-bida. Iba yung talagang napansin sa pananampalataya o yung nagyayabang lang. Nakita niyo mga kapatid kung sino yung nagyayabang mga kapatid sa Biblia? Yung nagpapalayas din ng masamang espiritu, bida-bida sila eh. Hindi naman sila mga tao ng Diyos. Pinapalayas ko kayo sa Diyos na sila Juan ba yun? Nila Pablo sa pangalan ng Diyos nila Pablo. At sila yung pinalayas kasi bida-bida sila eh. Wala man silang kapangyarihan para sa ganung bagay. Pero ginagawa po nila yun. So, sa kanya mga kapatid, kay Bartimeus, hallelujah, nakilala siya ng ating Panginoon. Narinig ng Diyos yung kanyang tinig. Sa dinami-rami ng tao, nakinig po ng ating Panginoon. Sa dinami-rami mga kapatid ng ingay na nangyayari sa paligid, narinig po siya ng ating Panginoon mga kapatid. So, lumapit po siya. Ang sabi dito mga kapatid, hinagis niya ang kanyang balabal. Sobrang excited pa. Narinig ako ng ating Panginoon. Pupunta ako. At alam natin kung ano yung nasa puso ni Bartimeus. Pagkagalingin na ako ng Lord. Pagkakaroon na ako ng kagalingan. Hallelujah. Sa atin mga kapatid, mag-celebrate na tayo. Hindi pa natin nakikita ang ginagawa ng ating Panginoon. Tularan po natin si Bartimeus. Nagsasaya na po siya mga kapatid. Natutuwa na, nagagalak na siya. Dahil alam niya mga kapatid na yung tinawagan niya ay sasagot sa kanyang dalangin mga kapatid. Kaya sa atin hindi sa mananampalataya, hindi po uso sa atin yun eh. Makita ko muna.
may ebidensya muna para maniwala ako. Hindi sa atin mga kapatid. Hallelujah. Humihingi pa lang tayo sa ating Panginoon. Nagagalak na dapat po tayo mga kapatid. Kasi alam po natin na ibibigay ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Kaya si Bartimeus mga kapatid, sabi dyan, hinagis na yung balabal. Okay, hindi ko na kailangan to. Hindi na ako magiging bulag pagpakailanman. Pero lang mamatay mga kapatid, di ba? Hindi lang bulag, patay na eh. Pero hanggang nabubuhay mga kapatid, amen? Nandiyan na yung kagalingan na ibibigay ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, hinagis ang balabal at palukso. Grabe excitement mga kapatid. Palukso at lumapit kay Jesus. Paano kaya ito mga kapatid? Paano niya nalaman kung nasaan si Jesus? Kasi nga bulag mga kapatid. Siguro maraming mga dito ang daan papunta sa ating Panginoon. Siguro nagkaroon ng parang, alin yung mga kapatid sa kalsada? Pag may dumadaang emergency, naghahawian yung mga sasakyan. Siguro dito ganun din mga kapatid, kinukongratulate siya ng mga tao. Ayan na, magagalingin ka na ni Jesus. Yung nagpapagaling, pagagalingin ka na. At, ang sabi po dito, napakasimple lang. Yan ang tanong ng ating Panginoon. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Kung tayo ang tanongin sa ganyang bagay mga kapatid, anong sasabihin natin? Hindi tayo bulag. Yung sa natin, sa sitwasyon, kung ma-encounter natin ang ating Panginoon at magbigay siya ng ganyang mensahe sa atin, ano po kayang sasabihin natin? Isip kayo. Gusto ko pong yumaman. Gusto ko pong maging kamag-anak sa Henry. Kamag-anak lang. Gusto ko pong magkaroon ng 10-story building na house pa. Kapatid. Gusto ko pong magkaroon ng sariling mall. Parang Juvel, supermarket. Juvel supermarket. Residency. Ano kaya sasabihin natin sa ating Panginoon mga kapatid? Kung ito yung tinanong sa atin. Kasi si Bartimeus, tinanong ng ating Panginoon. Bagawa alam ng ating Panginoon yung kanyang pangangailangan kasi nga siya'y kulang. Pero tinanong pa rin siya ng ating Panginoon. Ito lang po minsan mga kapatid ang nag-i-indicate na oo, alam ng Diyos ang ating pangangailangan pero kailangan mo pa rin magsabi sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, hindi naman, si Lord, grabe naman, obvious ba? Hindi naman ganun sa ating panahon. Kasi, obvious ba Lord? Siyempre, bulag ako. Hindi gusto ko makakita. Hindi naman ganun eh. Sabi po dito, alam ng ating Panginoon na bulag si Bartimeus, pero meron pang ganitong ginamit ng ating Panginoon. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano bang gusto mong makuha? Ano bang gusto mong mahita? Sa atin mga kapatid, sa pananampalataya, siyempre nag-iisip tayo, ma-encounter ko ang ating Panginoon, tanungin ako ng ganito ni Lord, ano kaya ang sasabihin ko kay Lord? Pang personal kaya muna o pang pananampalataya? Di ba? Kailangan maging matalino po tayo kapag merong ganitong sitwasyon. Darating sa atin yung ganitong sitwasyon sa pananampalataya. Kailangan nating maging matalino mga kapatid. Kasi may mga pinipili po tayo minsan na pang-samantala lang. Pansamantagal, pero samantala pa rin yun. Amen. Dapat maganda yung effect nun hanggang long-term effect yung ating pipiliin sa pananampalataya o sa anumang bagay mga kapatid. Kaya sabi po dito, yan po ang tanong sa kanya ng ating Panginoon at sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakita muli. Siguro ito ay nakakakita dati. Pero nagkaroon po siya ng diferensya. Kaya ang sabi po dito mga kapatid, Guro, gusto ko pong makakita muli. At napakasimple lang. Wala nang ibang hokus-pokus, minekos-mekos. Ang sabi po dito mga kapatid, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Praise the Lord, hallelujah. Napakasimple lang, hindi na kailangan ng maraming bagay. Kaya sa atin, kapag tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, direct to the point na tayo mga kapatid. Direct na natin yung ating pangangailangan dahil kayang gawin po yan ng ating Panginoon instantly. Depende sa ating pananampalataya. Si Bartimeus, iba yung kanyang pananampalataya
Kaya ginawa po ng ating Panginoon instantly. Ibig sabihin, yung pananampalataya po dito ni Bartimaeus ay walang bahid ng pagdududa. May mga ganyang pagkakataon kaya ang tagal dumadating sa atin ng mga pagpapala kasi puro pagdududa tayo sa kakayanan ng ating Panginoon. Hindi po tayo naniniwala sa Kanyang magagawa, bagaman kilala natin ang ating Panginoon, pero tuwing lumalapit tayo sa ating Diyos, meron po tayong pagdududa. Kaya tumatagal po ng tumatagal yung panalangin natin, hindi natin nakukuha dahil panay pagdududa ang ating pananampalataya. Pero dito makita natin sa maiksing pagsasalaysay mga kapatid ng pagkakataon ng mimit nila ni Bartimaeus at ang ating Panginoon. Di ba? Ilang verses lang. Pero pinakita po dito yung pananampalataya ni Bartimaeus mga kapatid na siya po ay punong-puno ng talagang pagtitiwala sa ating Panginoon. Tinawag niya ang ating Diyos bagamat may mga nagpapatahimik sa Kanya, pero mas sinigaw pa niya. Mas tumawag pa siya sa ating Panginoon. At nang siya ay mapansin ng Diyos, hindi basta po siya nag-atubili. Kundi ang sabi diyan, tinapon yung balabal, tumalon mga kapatid ng patayo. At pumunta sa ating Panginoon. Kita po natin yung excitement po ni Bartimaeus na makalapit po sa ating Panginoon. At nung tinanong na siya, direct to the point. Kasi po Lord, nung 13 years old pa ako, medyo naglabo na po yung ganito ko. Medyo gumanito, kaya medyo pauti-uti. Wala na siyang ganun mga kapatid. Wala nang maraming kwento. Direct to the point, Lord, gusto kong makakita muli. Amen. At anong nangyari mga kapatid? Ibinigay ng ating Panginoon instantly yung kagalingan na hinahanap po mga kapatid ni Bartimaeus. Kaya sa atin mga kapatid, sometimes sa pananampalataya, hindi dapat kailangan laging tahimik po tayo. Vocal dapat tayo sa ating Panginoon. Lagi po tayo nakikipag-usap sa ating Diyos. Kung meron po tayong gustong bagay sa ating Panginoon na mangyari sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa ating pamilya, o saan pa man mga kapatid, maging lagi tayong vocal sa ating Panginoon, lagi tayong makipag-usap sa ating Diyos. Lagi nating sabihin sa ating Panginoon, dahil alam ng Diyos ang pangangailangan natin, ang gusto ni Lord, mga kapatid, yung sabihin natin. Di ba sabi ng Biblia, kaya hindi tayo nakatanggap kasi hindi tayo humihingi. Hindi tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ginagawa natin si Lord na 911. Kapag may kailangan, saka lang na tawag sa ating Panginoon, Lord, nandito na naman ako. Na-trouble Lord eh. Na ano ang buhay. Alam mo naman, wala na. Kapag may kailangan, saka lang natawag sa ating Panginoon. Pero pag walang kailangan, hindi na natawag kay Lord. Kaya alam niyo mga kapatid, nilalagay tayo sa mga ganyang sitwasyon para marunong tayong tumawa. Kapamaraanan po yan ng ating Panginoon. Amen. Kasi, ito lang isipin natin, kapag tingnan natin yung ating pananampalataya, kung wala ba akong pagsubok, marunong ba akong tumawag kay Lord? Kung hindi pa ako ilalagay sa ganitong sitwasyon ng ating Panginoon, tatawag kaya ako sa ating Panginoon? Siguro marunong ko courtesy call lang, pero hindi makikipag-usap. Alam niyo yung courtesy call? Hoy! Basta ka? Gano'n lang kapatid, tumatawag lang. Bumabati lang, pero yung walang deep talks, walang makikipag-usap na malalim mga kapatid. Kaya minsan, nilalagay tayo ng mga sitwasyon, mga kapatid, na tayo po ay inilalagay ng Diyos sa mga ganyang bagay. At sa ating pananampalataya, kilala po natin, alam po natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, lagi po tayo makipag-usap sa Kanya. Nakita natin niya sa Genesis. Di ba alam na ng ating Panginoon na mayroong pagkakasala sila Adan, pero hinahanap pa rin. Adan. Nasa ko. Hinahanap. Kasi gusto ng ating Panginoon yung communication, pakikipag-usap. Kaya nung tayo mga kapatid, di ba, ano lang nag-cut sa ganong relasyon? Yung kasalanan. Pero tayo mga kapatid na tinubos na ng ating Panginoon, gusto maibalik ng ating Diyos yung ganong relasyon na tayo laging nakikipag-usap po sa Kanya. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya kung may gusto tayong bagay
Hallelujah. Hindi laging yung gusto lang, kundi gusto makipag-usap sa ating Panginoon. Ang pakikipag-usap sa ating Panginoon ay hindi paghingi. Ang pakikipag-usap sa ating Panginoon ay pakikipagkilala sa ating Diyos. Diyan natin makikilala ang ating Panginoon. Sa tuwing kakausapin natin siya, mas lalo nating makikilalang malalim ang ating Panginoon. Yes. Amen. 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 Kaya, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ngunit kadalasan, mas gusto ng Diyos na naririnig po na tayo po ay dumadaing sa ating Panginoon. Hindi yun daing, kumbaga, humihiling po sa ating Panginoon. Mas gusto niya po yung nakikinig yung ating tinig. Amen. Kaya siguro, hindi tayo minsan nilaalis sa ganyang sitwasyon. Kasi sa ganitong sitwasyon, doon lang tayo marunong humingi sa atin. Doon lang tayo marunong makipag-usap sa ating Panginoon. Kasi, baka manganib ang pananampalataya natin pag tayo ay inalis na sa ating Panginoon sa ganung sitwasyon. Kasi baka mawala naman yung communication po natin. Tandaan po natin, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay silosong mapanibuguhin, mga kapatid. So tandaan natin, ito ha, if we want something from the Lord, we must pray for it. Amen? Iba po yung nagsasabi na, oy, pag-pray mo naman ako, bigyan ako nila ng ganyan. Yun ay ano lang, kumbaga sa preaching, supporting version, ikaw pa rin. Tayo pa rin dapat ang manalangin. Amen, tayo pa rin ang dapat mag-initiate ng prayer para mangyari po yung mga bagay. Hindi yung laging yung pagpapa-prayer request ka, ano lang yan mga kapatid, pang dagdag puwersa. Pero iba pa rin yung nananalangin sa may tunay na kailangan. Tayo, may kailangan po tayo. Amen? Kaya tayo ang dapat talagang number one na magsumikap sa ganung pamamaraan, sa ganung bagay na talagang ilapit natin ang ilapit sa ating Panginoon. Tayo yun. Huwag tayo maasa sa mga prayer requests. Prayer request ko na yan. Hayay ka, anong gagawin mga kapatid? Parang nangyari, parang pinatrabaho mo sa iba, yung trabaho mo dapat. Yan po yan mga kapatid. Kaya yung prayer request, tulong lang yan. Rescue po yan mga kapatid. Iba pa rin yung nananalangin, yung mismong mayroong kailangan. Men, baka kasi yun ang pananaw natin sa prayer request eh. Okay, prayer request ko na sa Wednesday. Prayer request ko na sa group chat. Naipasa ko na yung prayer ko sa network of prayer. Naipasa ko na sa ganyan. Sila po ay tulong lamang. Yung tunay na may pangangailangan, ang dapat talagang magpursige na ilapit yung kanyang pangangailangan sa ating Panginoon. Ano ka, merong middleman? Sabihin mo nga doon kay Lord. Pwede niya akong bigyan. Kung pwede naman tayo dumirita, ba't hindi natin gawin? Amen. Kaya kung meron po tayong meron tayong bagay na gusto sa ating Panginoon, pagsumikapan mo yan. Si Bartimeus, meron siyang gusto. Hindi naman niya sinabi sa kabila, sa isa pang bulag na katabi niya, isigaw mo nga ako doon para marinig ako. Isigaw mo nga ako doon. Uy, pre, sabay nga yung dalawa. Isigaw niyo ako doon. Lord, tinatawag ka ni Bartimeus. Hindi ganun mga kapatid. Siya yung may pangangailangan. Siya talaga yung gumawa ng radikal na pamamaraan para mapansin po siya ng ating Panginoon. At ito yung magandang bagay. Kapag ginawa po natin ang mga bagay na yan, hallelujah, kapag tayo naman ay napansin na ni Lord. Yan yung pinakamagandang parte dyan. Kapag tayo po ay napansin ng ating Panginoon, talagang meron ng kagalakan. Kasi nararamdaman mo, padating na yung blessing ko, padating na yung aking panalangin, padating na yung kasagutan sa aking panalangin. Kaya ang ginagawa natin, na-excite tayo, hindi pa natin nakikita. Pero sabi nga, parang sa pagkain, naamoy na natin. Wala pa yung isipon ako, hindi ako makaamoy. Naamoy na natin mga kapatid. Dahil na, parang masarap ang ulam mamaya. Parang masarap ang ulam ng kapitbahay. Hindi may mga ganyan mga pagkakataon, mga kapatid, sa pananampalataya, yung mga kasagutan ng ating Panginoon, minsan nararamdaman mo na, parang marapit na. Nararamdaman ko na, may mga signs na. Hallelujah. Ganyan tayo, di ba? Meron tayong espiritu ng ating Panginoon. Nararamdaman natin yung mga bagay na yan.
Parating na, kunting prayer na lang. Ilang prayer na lang, ibibigay na ni Lord yung aking pangangailangan. Kunting gawa na lang, hallelujah, mawiwin ko na sila. Kunting gawa na lang, madadating na yung mga pangako sa akin ng ating Panginoon. Yan dapat po tayo, lagi po tayong excited. Hindi yung mabilis tayong madismaya. Ay, wala ko naman, wala ko ngayong taon ibibigay yung blessing. Wala na, hindi ko na yung pagpe-pray, tampo na ako sa iyo, Lord. Ganun. Amen. Kapag meron po tayong isang gustong bagay, pagsumikapan po natin yan. Ipanalangin po natin yan. Mas lalo na tayo humihingi ng libre naman. Hindi naman natin binabayaran yung mga blessing, Lord eh. Kapag binayaran mo, diyan ka mag-demand. Pero pag ibibigay sa'yo ng libre, huwag ka mag-demand. Libre na nga, di-demand ka pa. Di ba, parang sinubukan ka na, kinagat mo pa yung kamay. Di ba yung sinasabi ng kasabihan? Susubukan ka na, kagating mo pa yung kamay. Ganun din tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Kapag tayo ay may pinapanalangin, talagang pursigihin po natin yan. Maganda yung merong mga kapatid tayo sa pananampalataya na babak sa prayer, pero iba pa rin kapag tayo may kailangan, tayo yung magsumikap, mga kapatid. Kaya kung minsan napapansin po natin, inilalagay tayo ng ating Panginoon sa mga desperate situation, mga kapatid, mga desperadong pagkakataon sa ating buhay. Dahil sa mga pagkakataon yan, seryoso tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Hindi natin binabasta-basta si Lord. Sino yung nakaranas, mga kapatid, nung grabe yung kanilang yung pinagdadaanan nyo, sitwasyon? Di ba iba yung pag-iyak nyo, iba yung hagulhol talaga eh. Di ba pag naiyak talaga, nagagano talaga eh, na yung balikat sama na eh. Pero pag wala man tayong bigat na nararamdaman, pagkaluhod, maya, wala pang isang minuto, natayo na. Wala kasi eh. Hindi seryoso. Wala tayong seryoso. Hindi natin seryoso yung pakikipag-usap sa ating Panginoon. At alam natin, mga kapatid, ang kalooban ni Lord. Gusto niya na lagi tayong nakipag-usap ng seryoso sa Kanya. Ibig sabihin, hindi yung seryosong lang, formalan. Hindi yung talagang merong malalim na, sabihin natin, yung mga intimate na nakipag-usap sa ating Panginoon na talagang nandoon, ino-all out, binibigay natin sa ating Panginoon yung oras na, yung oras natin sa ating Panginoon maging worth it sa bawat isa sa atin, sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid. Kaya sa pakikipag-usap, hindi po basta-basta yan. Sa pananalangin, hindi po basta-basta yan. Dahil alam po natin, ito na lang isipin po natin ito. Sa tuwing nagkikipag-usap tayo sa ating Panginoon, isipin mo, Panginoon ang kausap mo. Marami pang ibang bagay na pwedeng gawin ng ating Panginoon, pero pinili niyang kausapin ka. Pinili niya na bigyan ka ng oras ng ating Panginoon. Parang sa hari, di ba? Pag pupunta tayo sa ibang mga matataas na posisyon, di ba? Naka-appointment. Ganun din, mga kapatid, sa tuwing makipag-usap tayo sa ating Panginoon, siguraduhin natin maging worth it, mga kapatid, yung oras na ginugugol natin sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya sa atin, hallelujah, meron man tayong kabagabagan, sasaktan man tayo minsan, mga sitwasyon, mga kapatid, hallelujah, na kinasasadlakan po natin, huwag tayong mahihiyang tumawag sa ating Panginoon. Tawag lang tayo sa ating Lord, mga kapatid, kahit tayo ay nahihirapan, nasasaktan, nagugulumihanan yung ating isipan, marami masyadong gumugulo sa ating isipan, gumugulo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, wag po natin tatanggalin yung pagtawag natin sa ating Panginoon. The more problem, the more distress na nararamdaman natin, the more na dapat tayong tumawag sa ating Panginoon. The more, mga kapatid, na isigaw natin, tawagin natin ang ating Panginoon. Dahil alam niyo, mga kapatid, ito sabi ng verse, the Lord is near to the brokenhearted. Kasi yung mga broken-hearted, yung mga talagang bagbag ang damdamin, sila yung talagang tumatawag sa ating Panginoon eh. Kaya dinadala tayo sa ganyang pagkakataon minsan ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng deep talks sa ating Panginoon, yung malalim na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kasi kung hindi naman tayo broken, mga kapatid, wala. Easy lang. Kaya sa atin, mga kapatid, mas lalo sa mga baguhan, talagang basagin natin yung ating buhay. Hindi, yung yung buhay natin noon, at hayaang ipakonstruct natin yan sa ating Diyos. Kasi kapag binasag natin yung dati nating buhay, mga kapatid,
yung dating buhay natin na hindi kalooban ng ating Panginoon, yung buhay na nagpapasaway kay Lord, gumagawa ng kasakitan ng damdamin ng ating Panginoon. Yung isang kanta yun, Lord, I have another broken my heart is in pieces but yours. Pag tayo mga kapatid, talagang basag yung atin, hayaan mga kapatid na buuin niya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag tayong matatakot mga kapatid na maging broken tayo. Kasi ang ating Panginoon, siya yung every piece mga kapatid, siya ang maghuhulma ng panibago. Amen. At sabi diyan, the Lord is near to the broken, to the heartbroken, and He saves those who are crushed in spirit. Kung sino yung nalulupaypay sa pananampalataya, malapit sa inyong ating Panginoon. Kasi alam ni Lord, ito, nalulupaypay na sa pananampalataya, mas kailangan ako nito. Praise the Lord. Kung sino man yung mga pinagdadaanan na sa atin, may pinagdadaanan sa atin sa pananampalataya. Hallelujah. Ito yung sagot. Lapit kayo sa ating Panginoon. Mas malapit sa inyong ating Panginoon. Contrite heart, truly sorry for their sins. Yun naman, kaya tayo nabagsak sa pananampalataya dahil sa kasalanan. Yun lang naman talaga ang dahilan, cause, kung bakit bumabagsak yung ating pananampalataya dahil sa kasalanan. Kasi kung hindi naman tayo nagkakasala, bakit naman pababagsakin ni Lord yung ating pananampalataya? Amen. Hallelujah. Sa mga heartbroken, sa mga crushed spirit, malapit sa inyong ating Panginoon. Hallelujah. Kaya every time na lalapit po tayo sa ating Panginoon, siguraduhin po natin na maramdaman natin ang Diyos. Maramdaman ni Lord yung presensya po natin. Oo, lagi natin nararamdaman yung presensya ng ating Panginoon, pero dapat nararamdaman ni Lord yung presensya din natin. Alam ni Lord, nandito yung aking anak. Katulad ni Bartimeus, naramdaman ng ating Panginoon yung presensya ni Bartimeus. Bakit? Nagsisigaw po siya. Tinawag niya ang ating Panginoon. Talagang gumawa po siya ng kakaibang bagay, marinig, mapukaw lamang ang atensyon ng ating Panginoon. Hindi mga kapatid laging presensya ni Lord. Hindi dapat maiparating din natin, maiparamdam din natin yung presensya po natin sa ating Panginoon. Lord, I'm here. Ito sa Isaiah, Lord, nandito po ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Nandito po ako. Alam ni Lord kung sino yung nasa Kanya. Ganon din mga kapatid, yung babae na inaagasan. Amen. Naramdaman din ni Lord yung presensya niya. Merong nawalang kapangyarihan sa akin. Naramdaman ni Lord na merong tao talagang kakaiba ang pananampalataya. Naglabas ako ng kapangyarihan, nasabi noon. Kaya sa tuwing tayo po ay makipag-usap sa ating Panginoon, siguraduhin natin na maramdaman din ng Diyos yung presensya po natin. Lord, I am here. Nandito ako. Mamaya may kwento ko sa inyo. Ang huli na yun mga kapatid. Sa isang kagandahan, ito yung isang kagandahan mga kapatid na tayo po ay anak ng Diyos. Sa tuwing may matitinding pagsubok, ang ating Panginoon ay nakabantay, nakaantabay. Amen. At handang tumulong sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Yung mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya minsan may mga pagkakataon hindi natin maintindihan yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, pero inilalagay tayo lang sa iba't ibang sitwasyon kasi doon tayo magkakaroon ng mas malalim na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Tandaan natin, hindi po tayo iiwan. Kahit sa ang sitwasyon man tayo ng buhay, ilagay ng ating Panginoon, hanggang tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. At marami nang nakapagpatunay po nan mga kapatid, dumaan tayo sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, pero ang Diyos hindi po siya nang iiwan. Hindi po tayo pinababayaan at patuloy na ipinoprovide niya yung ating mga pangangailangan mga kapatid. Kaya sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Ang Diyos ay sumasa atin lagi mga kapatid. Tahanan niya, templo niya ang ating puso mga kapatid. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kamay ng aking katuwiran. Iparamdam natin mga kapatid yung pagtawag natin. Iparamdam natin na nandyan yung
nandito tayo para sa Kanya, sa ating Panginoon. Maramdaman ni Lord yung presensya po natin. Hallelujah. Hindi lang yung laging tayo lang ang nakakaramdam. Dapat maramdaman din ni Lord na nandito po tayo. Kaya mga kapatid, may isang kwento pala. Tapos na ako. May isang kwento mga kapatid. Pinito sa amin ni Pastor. Ano lang siya, parang illustration. Merong isang tao din mga kapatid na may isang church. May isang church mga kapatid na bukas yun. Bukas lagi yan mga kapatid. At may isang pastor doon. Nandun lang siya sa church na yun. At merong laging taong napunta dyan. Hindi niya kilala, pero may laging napunta, pupunta sa unahan, sa pulpito. Hindi service, regular na araw. Gagawin ng taong yun, pupunta sa unahan. Tapos, parang saglit lang, aalis na ulit. Ganun, ilang pagkakataon, ilang beses mga kapatid, na ganun yung ginagawa. Nagtataka yung lalaki. Nagtataka yung pastor, bakit kaya ganun yung ginagawa niya? Ba't kaya paulit-ulit, hindi ko naman kilala, pero may punta dun sa church. Kinabukasan, nandito na naman. Susunod na araw, nandito na naman. Bakit kaya ganun ang ginagawa niya? Yung palang lalaki, mga kapatid, ang sabi niya, kwento lang to. Yung palang lalaki, ang ginagawa ng lalaki, pupunta siya dun sa church para magtatap siya sa pulpito, mga kapatid. Sasabihin niya, Lord, nandito ako. Ganun lang, paulit-ulit. Mga kapatid, araw-araw, ginagawa niya mga kapatid. Pupunta sa church. Wala siyang iniimik. Hindi siya naipag-usap sa pastor. Sa plano, Hindi siya naipag-usap sa pastor. Papasok lang siya mga kapatid. Papasok sa church. Tatapik sa pulpito. Lord, nandito ako. Paulit-ulit niyang ginagawa yun. At isang araw, nagtaka. Nagtaka mga kapatid yung pastor. Bakit hindi na dumadating? Ba't wala na yung lalaki? Kasi nasanay na siya. Araw-araw kasi pumupunta dun eh. Nagtaka yung pastor. Bakit kaya? Nawala na yung lalaking laging tumatapik sa pulpito. Nagtaka siya mga kapatid. At ang sabi doon, yung lalaking pa lang yun na ospital. Sa ospital mga kapatid. Nandun siya sa ospital. Ang sabi doon sa ospital mga kapatid, may doktor na nag-check sa kanya. Mga kapatid. At kinakamusta siya. Tapos may pagkakataon mga kapatid na kinausap siya ng ating Panginoon. May naramdaman siyang humipo sa kanya. Tapos ang sabi ng tinig, I'm here. Yeah. Sir, mga kapatid, sa tuwing tayo mga kapatid ay lumalapit sa ating Panginoon, kaya natin maramdaman natin lagi mga kapatid yung presensya ng Diyos. Amen. Simple prayer lang, pero iparamdam natin, Lord, nandito ako. Para sa mga sitwasyon, sa mga desperate situation ng ating buhay, may kabagabagan, may trouble mga kapatid, tatapit din sa iyo ang ating Panginoon. Anak, nandito ako. Hallelujah. Kaya yung pagtawag natin sa ating Panginoon mga kapatid, hindi yan maliit na bagay. Sa bawat pagdalangin natin sa ating Panginoon, hindi yan maliit na bagay. Yung iparamdam mo lang sa ating Panginoon, Lord, nandito ako. Nandito yung anak ko. Para pagdadating yung mga sitwasyon, mga kapatid, na nahihirapan tayo, tatapik din si Lord sa atin. Anak, nandito ako. Hindi kita pamamayaan. Hindi kita iniiwan. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kahit ko'y tumayo, hallelujah, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Manalangin pa yung Panginoong Jesus. Salamat God, hallelujah. Sa oras na ito, God, hallelujah, na patuloy. Hallelujah, na kinakausap niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa bawat pagtawag namin, God, hallelujah, ay nandiyan ka. Hallelujah, sa bawat pagtawag, at bawat pagtawag namin, Panginoong Jesus, ay pinaparamdam mo yung presensya. At ayan, Lord, hallelujah, sa bawat pagtawag namin, hallelujah, ay tatagpuin niyo po yung aming mga pangangailangan. Alam po namin, God, hallelujah, sa bawat ginagawa po namin, hallelujah, ang bawat ginagawa namin ay hindi nawawala ng saysay sa iyong harapan. Bagay ito man ay simpleng bagay, o radikal na bagay, ito po ay ino-honor nyo kung ito po ay iyong kalooban. Yes. Kaya salamat God, patuloy nyo pong i-bless, hallelujah, ang aking mga kapatid. At patuloy God, na palakasin nyo po ang kanilang pananampalataya. Bigyan nyo po sila ng kagalakan, na laging kausapin ka, hallelujah, na laging dumalangin sa iyo, at laging maranasan ang presensya mo, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa ilaman po ang lahat ng bagay. In Jesus' name. Amen.